Sa gitna po ng mahal na petrolyo, may dalawang petisyon ngayon para itaas ang pamasahe sa jeepney. At may parehong paramdam din daw ang ilang bus operator. Saksi, si Joseph Moro. Tuloy ang biyahe ng ilang pampublikong sasakyan kahit walang preno ang taas presyo sa petrolyo. Ngayong taon, 5 to 13 pesos na ang iminahal ng petrolyo kada litro. Pero sa Bulacan, suko na raw sa oil price hike ang nasa 30% ng mga kasapi ng Pulilan, Plaridel, Malolos Jeepney Operators and Drivers Association. May hindi na namamasada, ang iba naman, dump truck na ang minamaneho. Sana po, dagdagan po yung pamasahe para po kahit pa paano makatulong po sa aming mga driver at operator. Kung hindi na po magbabago yung diesel natin, mga 15 man lang po, minimum natin. 12 pesos ang minimum ngayon sa traditional jeepney. Ang hirit ng ilang transport group, dagdag na 2 pesos. Magpepetisyon din sa LTFRB ang pasang Mazda, 1 peso provisional increase naman ang hihingi nila. Yung piso provisional, then kung tataas pa hanggang December, we will ask for another 1 peso increase na naman siguro. Kung magmura naman daw ang diesel, pangako ng pasang Mazda, ibabalik daw sa dati ang pamasahe. Ang diesel ngayon na nagpapatakbo sa mga jeepney, nasa 59 to 72 pesos sa Metro Manila. Ang gasolina at gas, 80 pesos o higit pa ang pinakamahal ngayon. Para babawi lang tayo. Mag-give and take situation lang kailangan natin. Dahil dalawa ang isasalang na fair hike petition sa LTFRB, payo ng ahensya pag-isahin ang mga ito. Kami mismo ay nahihilo kung ano talaga ang kagustuhan ng mga transport groups. Malaki raw ang tsansang pagbigyan ng isa sa mga hiling pero may kailangan daw dapat gawin. Kukonsultahin ho namin ang consumers group ang NEDA. Kasi pag nag-issue ka ng fair hike, it would probably cause inflation. Ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kung mapag-iisa ng mga grupo ng mga jeep ang kanilang petisyon, pinakamaaga na makapagdedesisyon ng LTFRB kung tataasan ang pamasahe o hindi ay sa susunod na linggo. Ang petisyon namang pisong dagdag pasahe tuwing rush hour, iniatras na raw ng mga transport group kaya ibinasura rin ng LTFRB. Pati mga bus sa Metro Manila at probinsya, hihirit na rin daw ng dagdag pasahe bagamat iniisip pa raw kung magkano. Kailan nag-umpisa mag-increase kami ng diesel, nasanay na kami, baka mamaya next week meron na namang kasunod. Ay kailangan na, oo. Naku, hirap na nga kami. May ayuda naman sa ilang tsuper. Ngayong linggo nga target ipamigay ang 2.9 billion pesos na fuel subsidy sa kanila. Pero sabi ng Budget Department, bago ilabas ang pondo, dapat magsimite muna ang Transportation Department ng gabay sa pagpapatupad at pagtukoy sa mga bibigyan. Wala pang tugon ng DOTRs. Sabi naman ng LTFRB, We have an existing mechanism that was built during the pandemic. Naka-enroll na po yung mga transport services na pagbibigyan. pero sa huli, ang lagi nag-a-adjust sa pabago-bagong presyo at pamasahe, mga commuter. Pag nagtaas, siyempre mas mahirapan po. Mas mahirapan po. Anong gagawin mo? Magtitipid ka ba? Kung titipid na lang po. Sa pagkain po siguro. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.